So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy fans sapagkat sa laban po ni Alex Yala sa WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, tinalo po niya ang dating tumalo sa kanya na si Alicia Parks. Sulit na sulit po ang paghihintay ng mga Pinoy na nasa Toronto. Marami po ang nanood at sumuporta kay Alex Yala dahil sa panalo ni Alex Yala mga tol. Pumaldo na naman po siya sa isang game pa lang. 1.7 billion pesos na po agad ang kinita niya. Kapag tuloy-tuloy pa ang panalo ni Alex Yala, mas lalong papaldo pa siya. Baka daang-daang milyon po ang maiuwi ni Alex Ayala bago matapos ang taon na ito. Tinatayang 95 million pesos na po kasi ang kabuuang kinita ni Alex Ayala sa taong 2026. So hindi pa natatapos ang taon na yan, kaya madadagdagan pa yan. Sa kabilang banda naman mga tol, bukod po sa pagkapanalo ni Alex Yala, bumida nga din po ang isa pang Pinoy Olympic pole vaulter na si AJ Obuena nang makasungkit na naman po siya ng gintong medalya matapos po niyang maabot ang 5.83M sa Stabok Prang meeting sa Jack Rim, German. Yan na po ang pampitong gintong medalya ng Pinoy. Sa ibang banda naman mga tol, hinamon po ni Shakur Stevenson si Naoya Inoue. Pinapaakyat ni Shakur Stevenson si Inoue sa 135 pounds. Ika nga po ni Shakur Stevenson, "Tell him come up and fight me. I would love to fight Inoue." Sumukang malabong umakyat si Inoue sa 135 pounds. Sa 126 pa nga lang, hindi na makaakyat itong si Inoue. Sa 135 pounds pa kaya. Samantala, Limuel Di Barbo na de-depress na sa mga bumabati ko sa kanya matapos siyang matalo kay Japanese Mojicha Nakagawa via stoppage sa round 3 sa laban nila na naganap sa La Trinidad Benguet at bigo po niyang masungkit ang WBA Asia Super Featherweight title. Sinabi niya sa panibagong post na babad trip daw sila ng trainer niya na sinasabihan ng mga bashers na sabongero. Ika ni Limuel, kung sasabong daw, pinapatuka pa ang dihadong manok para magpatuloy sa laban. At minsan, nababaligtad pa daw yung sitwasyon. Tapos sa 10 round title match daw niya kay Nakagawa, nakatayo pa daw siya at tumutusok pa siya. Itinigil na daw agad yung laban. Hindi man lang daw siya binilangan. Ano daw yan? Amateur? Kung si Emma Bacosa Pacquiao daw, ilang beses ni-revive sa title match. Habang siya, hindi man lang daw binigyan ng chance na makapag-buyback. Nakaka-depress na daw yung pangbabati ko sa kanya. Sobrang unfair daw at one-sided daw talaga. Tao lang naman daw siya nagwapo at may damdamin. Hindi daw niya alam kung bakit daw siya ginaganyan. Sa iba pang balita mga tol, Ryan Garcia nakipag-sparring kay Angel Piero, ang boksingerong nagpahirap kay Isaac Pitbull Cruz. Paghahanda po yan ni Ryan Garcia sa bigating laban niya sa September 12 sa T-Mobile Arena Las Vegas kontra kay Conor Ben. Pero marami po ang nakakapansin mga tol na mukhang nabugbog daw si Ryan Garcia sa sparring nito kay Piero. May nagsumpa nga po ng picture ni Ryan Garcia at makikita nga po dyan sa kanang mata ni Ryan na parang namamaga. So natural lang naman yan mga tol, lalo na kung tinamaan si Ryan Garcia ng solid sa mata. Sparring lang naman yan at iba naman ang tunay na laban. Kaya hintayin na lang po natin ang laban ni Ryan Garcia kay Conor Ben. Kung mabubugbog nga ba ni Conor Ben si Ryan Garcia at mananakaut o kaya naman si Conor Ben ang matutulog kay Ryan.